paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita ng kala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakulon nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog tanay, sinisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagkayon nga ipalapnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalatag palangga. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4.
Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes pitsa 22 na bulan sang Hunyo tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal sang gunian panglunsod nga opisina sang Sipalay temporaryo ginpasira umpisa kahapon. Babae ginabuyan sang Granada sa banwa sang Murcia, Granada kuno wala maglupok. Balita nasyonal isyu naton karon nga aga. Talakayon ta pila ka mga senaryo politika sa bilog nga pungsod Pilipinas. Wala kuno nagakatublag ang presidente sang Senado Vicente Soto III kon si Presidente Rodrigo Duterte ang magapapili sa pagka-vice presidente sa 2022 nasyonal nga eleksyon. Suno kay Soto, sa tion nga matapos na ini sang presentasyon kaghanda na sa mga programa sa pagka-vice presidente, hindi ini magtanaw sa iban nga kandidato nga magapapili man. Dugang pa ni Soto, bisan sino ang magpapili posible, mayara man sila sang programa nga ipresentar, kagyara na sa tao kung sino ang makahimo sang husto sa amo nga posisyon. Gilaragway ni Soto si Duterte nga isa ka mabakod nga kontra para sa pagka-vice presidente. Pero suno sa presidente sang Senado, wala nagabuot silingon nga kontra nila ang isa kag isa kon pariyo nga posisyon ang ila papilian. Suno sa senador, posible iya i-anunsyo ang iya plano pagkatapos magpalayag si Presidente Rodrigo Duterte sa katapusan nga suna sa bulan sang Hulyo. Dumaarangkada na gid ang Vice Presidente. Sa pagka-Vice Presidente ang Presidente sang Senado, kag posible man nga mangin katandem niya si Senador Ping Lacson. Mainit ini nga piniliay sa tuig 2022. Subong pa lang, bulan sang Hunyo. Wala pa filing sang Certificate of Candidacy dihamak na nga mga personalidad ang nagapareser nga ini sila. May gana nga magpungko ka magpapili bilang presidente. Pinakataas nga pwesto sa pungsod Pilipinas. Amo na subong kadamo sa ngalan may Duterte, Sara Duterte, Vice Presidente Rodrigo Duterte. May ara man Sara Gibo Teodoro. May ara man Sara Bongbong Marcos. Purti nga mga ngalan. Ara man nagatayada si Vice Presidente Leni Robredo kung magpapili base kon mangin standard bearer sang oposisyon. Ara man si Senador Manny Pacquiao nga daw gahana man nga may korsonada man magpapili presidente. Ara man si Senador Richard Gordon, gapangita na lang katandim nga daw maarangkada man sa pagka-presidente. Nagapabati-bati man siya na Senador Antonio Trillanes. Damo nga mga ngalan ang subong nakahanay na. May mga gana ini sila nga mag-arangka, magpapili presidente sa tuig 2022. Kung madamo, mas maayo. The more the merrier. Kagang tao, may pilian. Ambot silingon, ang tao na ang magadesisyon
kung sino ang nagakabagay nga ibulos kay Presidente Rodrigo Duterte. Ang buot silingon, ang iningkwentuhanay sa tuig 2022, lunsay man may mga biring, lunsay man kwalipikado nga magpapili presidente kag vice-presidente. Di ining mainit nga eleksyon manaog ini sa lokal. Luwas sa mga senador, kongresista, manaog ini sa gobernador, alkalde, sanggunian panglunsod, sanggunian panlalawigan. So, hulaton naton ang filing sang Certificate of Candidacy nga para sa akon mangin mainit ini nga binalbalanay sa politika ang tuig 2022. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:06, good morning na sa Bilog Gadakbanwa, Sambacolod. Bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta na ang aton mga dalanon? Kamusta na ang aton mga merkado? Kamusta? Anano ang mga balita ang nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Inatanan, idulong sang aton patrol samtang nagalagulad na sila sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Kamustang sitwasyon sang Dakbanwa sa Bacolod? Preparado na ang aton patrol? Ang nagaman sumong sang aton patrol hindi na kamo matingala. Basta Martes, kung masiplatan yung patrol, makita nyo da ang nagaman sa patrol. Natural, gwapa, dalaga. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon, Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Action Fred. Kaya sa tanan natin nga mag-action, idla mo ko report kay Action Fred sa Langga. Ay. Bali, kamusta tong vacation mo sa Singapore? Nagbulo bakasyon 14 dias. Correct. Kay na lockdown. Importante, Action Fred. Guwapo, gyapon. Ang mga importante. Pero anyway, Action Fred, rin sa palibot na syudad sa Bacolod, subong kagahon 7 minutos na nagkaligad matapos ang curfew. Temat-amat na nga nagaginuwa man ang aton sining mga ka-aksyon nga may transacciones, aga pa importante, legal ang transaksyon. Kaya kabalo ka naman, Action Fred, subong nga tiyempo do hindi ka na ikasalig. Basta gani ang iban, basta nga naga-intra sa illegal nga buluhaton, nagatiid kung nagagwa. Kaya subong kung makita mo man, do ka normal na lang sa syudad sang Bacolod, ang pinatsanay ti usually involve illegal drugs. Kasi kasubo man, Action Fred, pangod sa kadamo-damo sa shooting incident nga nagaluntad diri sa syudad sang Bacolod, tanan ina wala sa gihapon sang kasolbaran. Actually din, Action Fred. ang akon isyo sining linutanganay, pinatyanay, diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Damo ka pamangkot, san o ini mauntat? Ang akon iya nga tindog, kun maguntat na ang dos-anay sang druga, wala na sang mga drug lord, kag subong man mga poser, ako yung mapusta ko. Kung hindi ginman mauntat, mapahagan-hagan ang pinatyanay sa Bacolod, probinsya kag bilog nga pungsod Pilipinas. Amo ginaction Fred, ang sunod mo daw nga pamangkot, san o na mauntat? Kung maguntat man ang Gani. illegal nga druga. Correct, Action Fred. Kung maguntat lang, kay ti, sa kadamo-damo sang police operations, Action Fred, wala iya sa gyapon wala gyapon nagkakahadlok bala ini mga drug pushers nga base ang ila sini one day ang ila sini nga ka-transaksyon police na preso naman sila after pila ka tinuig kon gagmay lang ti makagwa sila. Kaya mo naman balik naman sila, Action Fred. Kaya nga balik din sila gyapon sa ila sining illegal nga buluhaton. Kaya mo na nakasubo. Kaya balik gyapon ang iban, ginabalik gyapon sa gobyerno ang kuan, Action Fred, ang pagsisi wala. Kambal nila. Kaya pigado mo. Correct. Kundi nagasulod sa illegal nga buluhaton. It all boils down yapon sa poverty kag hunger, Action Fred. Kung iban ta pa nga mga negosyante pamangkoton, hindi bala pagpagot ng mga tao, sino man yang maghali ka risgo sang ila sila nga kahilwayan para lang sa 300 pesos sabi nga magdulong ka sang droga nga ligiti wala na gid sila
sang kuhaan, dugangan pa, sining pandemya, Action Fred, nga nagsirado ang iban nga mga establishmento, iban nga mga negosyo, rason nga nadulaan man sang trabaho, ang iban Action Fred. Wala pili mo, naman estado, musubong sa kabuhi, galing kahit ang pandemic, wala man nagapili, amo ginang kaluluoy Action Fred, kay ang mga manggrano nagapapigado. Palang ang pigado na gid. So wala Action Fred mahimo ang ibang generasyon nila ang kapigadohon. That's why nga una nilang interest sang sa ang ila kaugalingon nga interest Action Fred sang sa pag-mind man sang interest kag safety sang iban Action Fred. Subong nga mga inoras kadamo sa gihapon sa mga nagabinahin nga mga tricycle tsansa Manila kay ti wala pa dakpanay sa dalan kay hindi na sila tani pwede sa mga highway Action Fred no. Pero ti kay medyo ang aton sini nga mga jeepney drivers naga-adjust man sang oras sang ila sini pagbiyahe kay mo ni oras wala pa man gid sang damo ginagasakay Action Fred no. Kay ti kalabanan sirado pa man, that's why mag-ulo adlaw para insakto lang ila krudo nga ayawan man sila daan kalagas sang ila sini nga boundary sa bilog nga adlaw ahaw 300 pesos lang ang mapuli nila sa ila man nga mga tagsa ka magpamilya. Action Fred sa kahaba-haba ng diskusyon na solusyon nasabat na magiging pamangkot ng tanan kitilin lain to palayag ligad bala nga kung mandatory pa balang pagsuksok sang facial tinagambal si vaccine czar nga hindi na kinanlan sagwa. Tapos nagambal naman si Roque nga kinanlan daw mo na wala sila nagasinantuan ay Action Fred. Kagabi mismo si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag nga mandatory sa gihapon ang pagsuksok sang face shield sa indoor kag outdoor nga mga lugar Action Fred. Klaro na kay tiligan nagalibog ba ng ulo sang tanan bangod nga wala nagasinantuanay ang ila siniya nga mga palayag ti wala ta kabalo kung sino ang patihon ta sa ila. Pero anyways amo ginahan miskan diri sa syudad sa Bacolod may mandate gina kag mahimo ka mapapanaugan sang penalidad nga example community service or detain kada sa police station, picturean ka pa para sa mag-shot kag bayad ka kung wala ikaw nagasuksok sang face shield. At danay na sang face mask kag pagpabilin man sang social distancing. So far, Action Fred, tulutaw-hay pasubong ang dalanon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag wala pa man sang madamo gid nga mga ka-aksyon naton nga nagaginuwa kag jutay pa man ang nagabiyahe sa aton nga mga dalanon. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-Detox 500 sa kada adlaw kay ang Detox 500 ang may detoxifying compounds nga sa Patrol Action. Ida Naboso, una sa balita sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:14 na. Oy, bangon-bangon na adlaw ron. Bukas na ang mga merkado. Pwede na makapangumpra. Libertad ka man, Burgos ka man, Central Market, mga pala-pala. Ano ang ginaplano nyo nga pamahaw karon nga aga? Ako niya sigurado na tula nga isda ang akon ginapulo pangita karon nga kagahon. Bakal tato bulo barato ulo gingaw. May batuan ka, may paitan ka. Bakla mo dahon kamuting pulabla ni. Pagkatapos turta ka lubo-lubo, bakal ka gamay lang gawa nga pinutos nga Bisaya nga ginamos bala, baklan mo kalamunding kag kutitot kag pusan sos portes pagkanamit nga pamahaw galalaway na ko
paborito ko gining Bisaya nga ginamos mo. Kapin kung ako magtimpla sini. Kaya kanamit bala. Man kung hindi lang kontra nga ining mga maasin kag mga ginamos, so sa kanamit. Parisan mo kalo-kalo, wow, kampyon ang pamahaw, karon nga kagahon. O sige na, plano-plano na kabuda, sang inyo pamahaw, karon nga kaagahon. Para pagbutlak sa adlaw, medyo pailit-init kanay, vitamin D na. Pagkatapos, mga alas 7:30, eksakto gid pamahaw. Kung may opisina, ilis na yon para hindi malate sa trabaho. Ang punctual sa trabaho, amo ng pinaka-importante sa tanan. O sige na, bangon ron, pulo pangapi na. Roll call na ton, karon nga kagahon. Baunagid sa linyada si Ronnie Gordon, binuslan ni Alex Puentes, suki tani tagsa kaga, gapangagda kape. Kay Lydia Sibulan, good morning. Si Vanessa Mayo, good morning. Good morning kuno diri sa Pilipinas. Gaupod-upod lang sa aton programa kada agagid. Nya kapangapi ka na. Kainas ang kagahon, kapangapi na ko, ma'am. Dira kay di Dani Ejuna, morning. Bao, dasig lang morning, no? Kamusta sa Bacolod? Dira sa ila ko, no? Busy ang tao watching sang football. Oho, iya ka UEFA ko, no? O, sige, sa Europa. Bao daw, wala lang ko, no? Daw, wala lang. Forget nila ang COVID. Back to normal life. So, hindi magsalig. Kay Alex Muntisa, good morning, man. May lang nga pag-upod-upod sa aton, tagsagid kakagahon. Tamyaw ya ko, no, sila ni Vanessa Mayo. O, sige, kag with Doc Mayo sang Rochester, Minnesota. Kay Mr. Alvarez sang Barangay Tangob, good morning, manguno. May lang nga pag-monitora, tagsagid kakagahon. Dira kay Jury Monteliano, good morning. Nagamonitor sa Barangay Vista Alegre with love, Berteba. Sige, good morning sa inyo. Kay Marlene Diaz, good morning, man. Dira kay Jinky Di Alagdon, good morning. Sige, morning ko no kay Action Eden, kag kay Mr. B-Boy Bilyasor, kay Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, subong man kay Michael Sison, kag AFC President Dennis Richard Tibor Roma. Sige, kay Utay Benedictuari siya. Nagaupod sa aton na tamyaw lang kuno Toto Castro kag Norbing Hinubata ga monitor subong. Good morning sa inyo. May lang nga pag-monitor. Kay Antonio Cervantes, morning. Welcome back. Watching from San Juan, Puerto Rico. Norwegian. Tamyaw ko lang kuno si Lorna kag Lino Cervantes, Sampurok Brotherhood, Barangay Sumag. Taga Sumag, good morning. Kay Evelini Pamusino, good morning. Sibuman sa pila naton ka mga kaabyanan nga nagaupod man sa aton tagsagid kakagahon. Kay Rinaldo Guarino Pirasol, good morning. Sige, nagaupod perme sa aton programa. Kay Giovanni Sope, good morning, man. Monitor lang sa Montreal, Canada. Bao, kadamo sa nagasululod karon nga kaagahon. Morning lang na sa inyo. Kay Buds Perlado, good morning, man. Sa Osaka, Japan, naga-monitor. Kamusta da? Sa Osaka, Japan. Puerte, no? Morning lang. Sige. Mulo monitor lang kita. Upod-upod lang kita. Tagsagid kakaagahon. Ari anay, ho? Importante ini nga pagpahibalo sa inyo
nga ang libre nga medical check-up kag libre Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21. Mabalik kami pagkatapos sini. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital.
Anak, ilang araw ka nang inuubo. Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. O ano pang ginahulat ninyo, arangkada na kita sa aton mga obligasyon karon nga kaagahon. Kahil ka Baltar Galapin, muning sa pamilya niya sa barangay Bakong Maaw, Bagos City. Halin sa Qatar, kay Justado Propunga, muning kuno kay Mrs. ya, Helen Gulmatico Propunga, kag Hilda Propunga. Nagamonitor from London. Si Noel Amar, ari man siya, muning kay Vanessa Mayo kuno, kay Jinky de la Agdon, kay Milili Uligo, kay Alex Montisa, kag John Sison, kag Jonathan, kag Dennis Roma. Good morning sa inyo. May lang nga pag-monitora. Noel, good morning lang. Sige. Kay Kent Bulaka, Juanisa, good morning man, naga-monitor lang sa barangay Handumanan, dire sa syudad sa Bacolod. Taga Handumanan da, good morning. Sige. May lang nga pag-monitor, tagsagid kakagahon. Kay Imbong Jucampo, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na. Kamusta na? Na-record ang Negros Occidental. Naari naman, naka-record naman sang 123 ka bag-o nga COVID-19. Samtang nadugangan ang Bacolod sang 84 ka bag-o nga kaso kahapon nga adlaw, Lunes. Puerte, no? Ang Negros Occidental may 2,500 ka aktibo nga kaso. Samtang 2,208 ang aktibo nga kaso diri sa Bacolod. Base sa pinakaulihi nga case bulletin sang DOH6, ang Western Visayas ang may 530 ka bag-o nga COVID-19 nga kaso, 813 ang dugang nga recovery, kag may pulo nga bag-o nga napatay. Sa kabugusan, ang Region 6 ang may 12,493 ka aktibo nga kaso, 46,818 ang recovery, kag 1,375 ang mga nagkalamatay. Porte, wala untat. Amoy ng rason ko nga ang aton sini gobyerno, nasyonal, provinsyal, kag sumuman lokal, padayon nagapanawagan nga dapat maghalong kita. Hindi kita magpadaso-daso. Ang tanan-tanan nga gina-require sa aton, sundon tagid, no? Hindi kita hindi balang iban ritubado, gid. Ginahambalan ka mo, nga padayon, magsuksok face mask, kag face shield. Di ko niya nagligad to, gabi nung guanay, ang ilas ni mga statement, di karon niya daw medyo gin-isa na. Sok-sok, face shield, gid. Sa diin kaman gabahin. Magwa kaman, outdoor, indoor, kag iban pa, kung pwede. Hindi gid maguntat sa pagsoksok sang tanan nga gina-require sa atong gobyerno. May bag-o naman nga variant ba? Daw wala na untat ni. Daw nagapuyo na kita. Upod ang kagaw. Daw hindi maintindihan. Gahandom kita buwas damlag nga medyo makatulot tibawas kita. Pero daw wala tsansa. Adlaw-adlaw, ganubo, pasalamat. Dasong adlaw, taas, ara naman. Hugto naman ang pila ka mga protokol nga ginapatigayon. San upay ni matapos man? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29. Standby makadali, balikan ta kamo pagkatapos sini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din
ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna
at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba. Amarong itamyaw ya, abyan niya sa pahanukoy kay Beulah kag John Eras, kay Marlon Villaruel Mendoza, nga tamyaw ya Hosto family sa Hacienda Salamanca, Barangay San Miguel, kay Rochelle Polhencio Susana, good morning man. Hoy, pila kadlaw na lang, 22 subong, pizza 24, di kapistahan na ni San Juan Bautista. Wala kaywatan. Ang tanan-tanan nga beaches, ang tanan nga ara sa igad sang baybayon, diri sa siyudad sa Bacolod, ginpangabay na. Mga kapihan, ilimnan, kag iban pa, nga hindi gid magbukas. Paiway lang anay ha. Paiway kita sa mga kalingawan, pulupista kay base kon, umibwal naman ang COVID. Kay manti kumpistada ko sa Diano, ilimnan, kala tinipon-tipon, madula ang social distancing, kag-iban pa. Amo na nga ginpangabay nga kung mahimo, pulo paiway kita anay ha. Hindi kita anay maghagad kinalipay, kay may pandemya pa kita nga ginapangatubang. Dason tuig, base kaluyan nga mag-iskirda na si COVID, baw ano guro no? Kasadya, papiesta, palitson, kon madula na si COVID, nga makabalik kita bisan paano sa ato normal nga pagpangabuhi. Depende na sa disiplina kag kooperasyon sang pumuluyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na, kay Aluna Cortez Dinsay, good morning. Kay Marlon Villaruel Mendoza, good morning da. Kay Dande Mendoza kuno, kag Dodoy Milgar Copinco sa Hacienda Salamanca, sige. Kay Milvin Solidarios Abdo, good morning man, watching live sa Barangay Malingin, Siyudad sang Bago. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Relax kamo dira, makadali, pulo panilig tig-ang kag-iban pa, kay balikan ko kamo pagkatapos sang akon obligasyon. Please stand by. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to
ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider
kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Pagpangalagad, good morning na kay Marlon Villaruel Mendoza, kay Buyet Villamor, kay Luis Gonzaga sa Barangay Mailom, Gaupod sa aton, kay Milvin Solidarios Abdo, kay Giselle Franco, kay Jocelyn Calabaan, good morning lang. May lang nga pag-monitora, tagsagid, kakaagahon, si Judge Napia Mantiga Bugtaw na ni, no? Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, Toto Raul Alibugas na lumdaga, ladlad ka na pamahaw mo, kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning lang. Dira kay Marvin C, kay Johnny Dalgos ang manapla, si Pare Erning Hurilla, si Paring Istoy Quirido, bango na kag mag-walking sa mga pamilya Agustin sa Kawayan, good morning. Sa grupo na tunda sa Kaisi Boys, kamusta na kamo?
kay Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Syukon, Joel Perido, Roger Aguirre, Lori Apurado, kay Hubert Carion, kay Mayor, kay Jutay Pascua, kay Lori Nicanson, kay Bunyad Vincula, dira kay Bibitan, kamusta na? Dira kay Engineer Nariel Bantay, wala kami kita na ilugay na. Kay Jerome Sulinap, kamusta na? Kay Nini Patos Burgos na. Kay Mark Chua, good morning. May lang dupoy-dupoy sang kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ibinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya ng gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagbatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida! Sama-sama tayo sa Bida Vaccination!
Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida! Sama-sama tayo sa Bida Vaccination! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa tatna las 5.
Bagin anunsyo ni San Carlos City, Negros Occidental, si Bishop Gerardo Alminaza nagpositibo sa COVID-19 sang Hunyo 20. Di palayag sang obispo sa Diocesan Social Communication nga opisina San Carlos, siya karon naka kwarentina na. Tiga pangabay siya, pangamuyo ang iya kalwasan lakip na iban nga mga pasyente nga inigo sining COVID-19 nga nagpositibo. Wala man pili ang COVID-19. No? 61 anyos na ini si Alminisa. Aba, ika-11 na kuno nga Pilipinong obispo nga nagpositibo sa COVID-19. Damo naman nga mga kaparian ang nagkalaigo sang COVID. Di wala ta mahimo kay man amo ni sila nagatubang sa mga sumilimba. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:01 na. Kay Teresa Luxin sang Salwa Quiet good morning. Kay Jubal Trinidad sang Kabangkalan. Si Elizabeth Malakagamala ri siya nagaupod sa aton. Kay Junel Cartel Bilyute Pamilya sa Central Maaw good morning. Kay Dodge Dalida kag kay Philip Lauriente good morning man. Upod-upod lang kita tagsagid kakaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ang mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye!
Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocol. Healthy Las 5:09 na. Bawa. Natalana na ho. Oy, halong kamo ha, magapatigayon kuno sang monitoring ang Task Force Disiplina sa palaabuton nga Hunyo 24. Ina, para ipasiguro lang sa syudad sa Bacolod nga mga negosyante Bacolod non nga hindi gid kamo maglapas sa mando ekotibo ni Mayor Bing Lunaria angot sa selebrasyon sang kapistahan ni San Juan Bautista. Tisuno kay Task Force Action Officer Wilfredo Taba Iolingo, iningatikang dinimo man kuno ni Mayor Bing sa nagligad nga tuig kang nangin madinalagon man ang resulta. Di malibot ini sila sa pitsa 24 liboto nila ang mga kapihan ni Gadsang Baybayon nga inadugukan sang publiko sa tion sang among selebrasyon. Mahiwat lang kita kapistahan ni San Juan pag-abot sang tion nga magkulukalma na ang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:10 na kay Philip Lauriente. Good morning da. Kay Ronel Montaño Hipilano. Good morning man.
Kay Juby Artagami, good morning. May lang nga pagmonitora. Kay Neil Brian Balues, good morning. Sa pamilya Balues kuno sa Barangay Payao, good morning man sa pamilya Balues dira sa Manwasang Isabela. Sige dira sa Highway Hinigaran sa mga pamilya Balues, good morning man. May lang nga pag-monitora tagsagid kakagaon. Kay Milagros Morales, good morning. Watching from Barangay Maaw. Kay Dilmar Dikina, good morning. Si Dilmar Dikinya ni Guro, no? Watching from Miami, Florida. Miami, Florida na. Oy, thank you gali ha sa pamahaw nga ginpadala ni Engineer Nilmar Madira sa kaadlawan karon nga adlaw. Aksyon Nilmar, good morning. Birthday mo subong. Kabay pa malipayon ka. Thank you, thank you. Damo sa pamahaw nga ginpadala si Nilmar ni. Busog naman kami karon. Kay Nimpa Ibanez, good morning sa Barangay Tangob. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Normal sa mga Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15. This time check is brought to you by Anton Plus Herbal Capsule. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap na ton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 11:25. Una nga bula 11 kag 25. Second draw 31:27. Ikadua nga bula 31 kag 27. Third draw 35:5. Ikatatlo nga bula 35 kag 5. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita ang jackpot 37,99,094. Resulta in any order 20, 40, 44, 38, 22, 35. Resulta sang 645 20, 40, 44, 38, 22 kag 35. Sa ilo kita 655 ang jackpot 29,700,000. Kombinasyon in any order 11, 2, 54, 28, 50, 48. Resulta 65511 254 28 50 kag 48. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Kay Aida Alunanda, good morning lang. Subong man dira kay Arnold Bidayo, kay Yunila Tarusan, good morning. Alaga mo nito, Purok 20, Barangay Alangilan, Siyudad sa Bacolod. Kay Lab Castellanes. Kay Lab Castellanes, morning lang, dahil sa Basaki, Mamaylan. O taga Basaki, Mamaylan, good morning lang. Dira kay Atia Kim Eriman, good morning. May lang nga pag-monitora, tagsagid, kakaagahon. Ari anayo, ipakilala ko ini. May asma ka mo?
Philippine Standard Time, las 5:21 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman.
Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Diri kita. Balita naton sa Kapitolyo, sanggunian panglunsod nga opisina sang Sipalay. Oy, temporaryo kuno nga ginpasira umpisa kahapon. Balita Kapitolyo. Si Action Marlon Hinubia may report. Action Marlon, please go ahead. Umpisa kahapon Hunyo 21 tuig 2021 ginsiradan temporaryo ang taladapan sa sangguniang palungsod sa syudad sa Sipalay, Negros Occidental. Inagod mahatagan sang ligwa ang pagpatigayon sa disinfection sa among taladapan agod masiguro nga hindi na magdugang pa ang kaso sa COVID-19 sa syudad. Ang temporaryo nga pagpasira sa among taladapan until further notice o kung wala pa may baluan kung saan o ini ibalik ang operasyon. Ang Sipalay City sa labing ulihin nila nga datos nagapakita nga may 54 ka mga COVID-19 active cases kag may 14 nga nagkalabatay. Ang ulihin naman nga estado sang St. Andrews Park Place 2 Healing Center sa Barangay Tinampaan, Surad sang Cadiz, isa lamang ini sa quarantine o isolation facilities sa gobyerno provincial as of kahapon June 21, alas 3 ang takna sang hapon. Sa record nagapakita nga mayara sang units nga bakante 91 kag 52 ang okupado. May anuman ka mga units ang subong ginapaydalom sa pag-repair. Ang kaksunyugikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Kailen Tres Pieces Pabianya, shout out na sa taga-barangay 17. Kay GR Takalinar Agere, sang Luanda, West Africa, naga-monitor man. Kay Humalumina, good morning. Kayang ilagay yung Dato Castillo, morning kuno kay P. Domingo, dira sa Bangga Tutong Barangay Pilisa, dira sa Libanon, sa anak kay Baricon Castillo, kag Gloria Moreno Cirilo. Kay Bia Jonathan, good morning kuno kay Jinky Dilagdon, kay Victor Tugap, good morning, kay Imbong Gio Campo. Mabalik kami pagkatapos ini. Sample Plus. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo.
Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan... Radio Philippine Standard Time, las 5:35. This time check. Ting reklamo sang pumuluyo nga ara sa dalom sang Lusiko, baduga sunod sa Sasiniko,
Ang reklamo sininya nagligad nga ginhatag nga bill sa ako nang akon bill 1,500. Dason niya sobra 4,000. Niya daw hindi amo. Reklamo sa taga Nosico. Taga Nosico, good morning. Perting reklamo sa inyo daw. Ang suktanay kuno hindi magkalaamo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:36 base Aksyon Jenny Ulate ga-monitor siya. Jenny, good morning. Kay Cory Bidahada, good morning. Kay Romar Tamayo sa Ngasinda Kandagit. Kay Frida Abad sa Barangay 39, inatamyaw ka ni Sunya Baira sang Rosal Takuling. Ba si Barangay Kapitan Emilda Hamilo Banguanga nagaupod man sa aton karon nga kaagaon. Mabalik kami pagkatapos ini. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa kung anuman ang ginhambal sa... Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho.
Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42 na. Diri kita babae ginabuyan sang Granada sa Banwa sa Murcia. May lang gani kay ang Granada kuno wala maglupok. May detalye si Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May nga-aksyon na Fred, di buenas pa ng isa ka babae matapos wala maglupok ang Granada nga suno sa iya ginhaboy sa iya puloy andira sa may Anaki, Barangay Buena Vista, Banwa sang Murcia. Ang biktima ginkilala diri Action Fred sa kay Maylin Alimania, 29 anyos, samtang ang suspetsado iya man ang mismo nga tiyo nga si Jimmy Alimania, 40 anyos, nagapuyo sa amuman nga lugar. Sa pagpangusi sa Action Fred sang Murcia PNP, suno diri sa panugiron sang biktima ginsulong siya sa iya sining nga tiyo kag nagabitbit ini sang improvised nga shotgun kag granada. Hinaboy sa kag granada Action Fred may lang kay na wala ini sumigabong. Pagkatapos sa to, nangayo ni siyang bulig sa kapulisan na recover ining nasambit iya nga armas kag granada. Padayon pang investigasyon sa kapulisan kung ang motibo sang pagpanulong. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43. Mga blatter entry karon dugay-dugay. Morning anay kay Biboy Estacio damo gid kuno dako gid kuno ang ginsaka ito na si Ibkaso, si Biboy Ibkas nagkomporme ang nusiko kuno purti manukot purtik taas gid gaduluble kuno mo kay Banoy Bahande sa puro kabukiran Barangay Takuling. Good morning kay Runa Rihida Traba ga monitor sa Tatay Tide kuno Rihida via cellphone ba kay guba kunong radyo ipakay o Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Mga blatter entry pagkatapos ni. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities. Depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya,
tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50. This time check is brought to you by Tana Everden Herbal Capsule.
Radio Philippine Standard Time, las 5:51, kay Isabelita Giroy, kay Tol Erning Kunulibuon sa Barangay Pilisa, good morning. Kay Marjorie Mijares, Bulag, Sang Magalyon. Kay Jing Sigero, bao si Edila Oso kag si Nana Isabel, naga-monitor man. Si Cathy Bear, good morning. Happy birthday kuno kay Duit Didiabia. Subong man sa kay Mox Hispaniola. Diri kita na yo, mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred naglambot sa 21,080 pesos na balor sa ginasuspet sa Shabu nagkuha sa Police Station 3 sa bypass ni ginpatiyan sa Purok Bayanihan, Barangay Banagro, Syudad Sang Bacolod. Ang nagagpanang kilala kay Jose Aligin, 34 anyos, kag residente sa Purok Rosas Pandan sa Amuman nga Barangay kag Syudad. Nagkuha kay Aligin ang 3 ka heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspet sa Shabu nga may kabug-aton nga 3.1 gramo. Si Aligin ang preso karon sa custodial facilities sa Police Station 3 kag mga tubang sa kaso nga naglapas sa pagupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Sa sininga panahon, importante man ang ikaing lawas sa Balita ulit sa patrol, ang ka-action ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio,
Bacolod man sa gihapon, padayon action radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon action radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa giladang piligan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Radio Philippine Standard Time, las 5:59. This time check is brought to you by Ninglanda kay Romel Laurino sang Bantayan, Kabangkalan, kay Pilinura Oliveros sa Barangay Robles, La Castillana, kay Beng Rihon. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio.